Kabanata 1246. Nang marinig ang pagdududa ni Sasha Larson, si Cynthia Zimmer ay nag-alala ng sabik. Miss Sasha, siya ang aking bayaw, at siya ay isang taong pinakamahalaga sa akin. Sa palagay ko may kakayahan siyang kumatawan sa aming pamilya. Kung sa palagay mo ay may problema ito, maaari kong hilingin sa aking mga magulang na makipag-usap sa iyo sa halip, Miss Sasha. Ang pakikinig sa tugon ni Cynthia, ay ngumiti si Sasha at sinabi, hindi na kailangan iyon. Pagkatapos, maaari niyang husayin ang bagay na ito kung siya ang iyong bayaw. Oo, at hindi ka maaaring naririto dahil ang inspeksyon ay tungkol sa iyong personal na sitwasyon. Tumango si Cynthia bilang tugon at naglagay pagkatapos umalis ng isang tumpok ng mga dokumento na may kaugnayan sa background ng kanyang pamilya kay Sasha. Siya ay may kumpletong tiwala sa kanyang bayaw. Pakiramdam niya ay walang dapat alalahanin o wala nang hindi maaayos hanggat nandoon ang kanyang bayaw. Matapos umalis si Cynthia, tumingin si Sasha sa mga dokumento na may nakagulat na pagtingin sa kanyang mukha. Pagkatapos, sinukat niya si Harvey at inilagay ang isang kakaibang ngiti. Harvey York, hindi ko na inaasahan na makakatagpo tayo sa bawat isa sa ganitong araw. Sino ang aasa na ang isang tao na mayabang na ikaw ay magiging isang live-in na manugang? Si Sasha ay napangisi sa lahat ng paraan. Malinaw na sinabi ng mga dokumento na si Harvey ay ikinasal sa pamilyang Zimmer. Hindi talaga nababahala si Harvey at sumagot ng hindi sinasadya, hindi ko rin inisip na maaari ka pa ring maging guro, hindi ka ba katulad pa rin ng dati? Sa gilid, isang lalaki na guro ang nanliligaw. Mister, mangyaring isipin ang iyong mga salita. Si Miss Sasha ay direktor na ngayon ng tanggapan ng admission ng Mordo University. Siya ang nagpapasya kung ang iyong maliit na hipag ay maaaring makapasok sa Mordo University. Kung gusto niya, maaari pa niyang tiyakin na ang iyong hipag ay hindi na makakapag-aral sa pamamagitan lamang ng pagtawag. Malinaw, ang guro na lalaki ay isang matapat na lingkod ni Miss Sasha. Tumayo siya kaagad at ipinagtanggol si Miss Sasha nang marinig niya si Harvey na nakikipag-usap sa kanya. Naririnig yun, nasiyahan si Sasha habang siya ay hindi tumigil sa kay Harvey habang tinatawid ang kanyang mga braso. Si Harvey ay tumingin kay Sasha at sumimangot. Pabalik noon ikaw ay sinipa na sa labas ng paaralan. Ang iyong lisensya bilang isang guro ay tinanggal na. Paano ka nakapasok sa Mordo University? Ikaw ba? Ikaw? Sa pagtingin sa mukha ni Harvey, alam ni Sasha kung ano ang ibig niyang sasabihin at nagsimulang nanginginig sa galit. Mayroong kahit isang tingin ng takot mula sa kanya, ano ang mangyayari kung marinig ng kanyang matapat na tagasunod ang sinasabi ni Harvey. Harvey, hindi ako katulad mo. Nakarating ako sa malayong hakbang na ito sa aking sariling kakayahan. Hindi tulad ng isang taong walang mag-aalok sa lahat. Talagang siya ay naging manugang ng pamilya pagkatapos ng pagtatapos at pinapakain ng kanyang sariling asawa. Ngunit tama iyon, ano pa ang mayroon ka maliban sa iyong magagandang hitsura? Kung hindi, hindi ka rin magkakaroon ng halaga na pakainin ng isang babae. Maaari ka lamang humingi ng tawad. Tinapik ni Sasha si Harvey. Ang iba pang mga tagasunod ay nanginginig din ng kanilang mga ulo. Miss Sasha, ang Zimmers ay walang respeto, hindi mo ba iniisip? Nagpadala lang sila ng isang live-in son-in-law na tulad niya upang aliwin tayo. Hindi sila nagpapakita ng anumang paggalang sa Mordo University. Oo, paano may karapatang makipag-usap sa atin ang isang katulad niya? Sa palagay ko dapat lang nating tanggihan ang aplikasyon ni Cynthia Zimmer. Pagkakasunduan natin, dapat din nating ipaalam sa lahat ng iba pang mga sikat na unibersidad na pagbawalan siya sa pag-aaral. Maaari lamang niyang ulitin ang kanyang taon sa high school. Paano siya magiging isang mabuting mag-aaral kung kami na mga guro ay hindi ginagalang tulad nito? Ang lahat ng mga manggagawa na nakadikit sa likuran ni Sasha Larson ay lahat ng kanyang tapat na tagasunod. Ngayon na nakita nila ang saloobin ni Sasha kay Harvey York, agad silang pumili ng mga panig at pinaglaruan din si Harvey. Tiningnan sila ni Sasha at sinulyapan. Hindi, syempre, kailangan pa rin nating magpatuloy sa background check.
Tayo ay ang mga kinatawan ng Mordo University, kaya dapat nating kumpletuhin ang buong proseso kahit ano paman, o kung paano natin maiulat sa paaralan ang tungkol dito. Ang pakikinig sa mga salita ni Sasha, ang mga matapat na tagasunod ay tumango ng walang tigil. Naisip nila kung gaano katalino si Sasha. Kung sila ay hindi kumilos ng ganoon, maaari pa silang maiulat o magkaproblema pagkatapos silang bumalik. Ngunit sa sandaling na kumpleto nila ang buong proseso, walang makakapagsabi sa kanila. Maghanda ka, Harvey. Malapit nang magsimula ang inspection. Gumawa si Sasha ng kilos ng pag-anyaya kay Harvey. Bagaman nakita ni Harvey na si Sasha ay nakaka-ingratiate, kailangan niyang maging mapagpasensya at tiisin ang mga walang pakundangang salita para sa pag-aaral ni Cynthia. Kung hindi magiging madali para sa kanya na harapin ang kanyang mga biyenan. Matapos turuan ng mga manggagawa na ihanda ang mga kamera para sa mga layunin ng pag-record, pumasok si Sasha sa kanyang pagkatao. Hindi may kakaila na ang babaeng ito ay iba pa, kahit na ang kanyang pagkatao ay hindi lahat kaaya-aya. Hindi siya bababa sa hindi maganda pagdating sa mga pagpasok ng mag-aaral. Pagkatapos nito, nakasuot siya ng isang profesional na walang katiyakan ng ngiti at sinabi, "Ginoong Harvey York, ikaw ay tagapag-alaga ni Cynthia Zimmer at responsable sa inspeksyon na isinagawa ng Mordo University, tama?" Sumagot si Harvey, "Oo. Sa totoo lang, kung gayon hindi ka magkakaroon ng anumang problema kung kumpirmahin namin ang iyong pagkakakilanlan, gagawin mo." Nagtanong ulit si Sasha ng matamis na ngiti sa oras na ito. Bagaman alam ni Harvey na wala siyang mabuting hangarin, sumagot pa rin siya ng walang pasubali, "Walang mga problema dito. Narinig ko na ikaw ang live-in na manugang ng Zimmer." Sagot ni Harvey, "Oo. 3 taon na mula nang ikaw ay naging live-in son-in-law, ngunit hindi ka man lumapit sa paghawak sa kamay ng iyong asawa sa lahat ng ito." Nakasuot pa rin ng ngiti si Sasha. Napapikit si Harvey sa kanyang mga mata ngunit sumagot pa rin, "Oo. Sino ang mag-aakala na may mga tunay na kalalakihan na walang silbi tulad mo sa mundong ito? Kung gayon, sa palagay mo ay may karapatan kang kumatawan sa pamilyang Zimmer. Gayon din, narinig ko na mayroon kang isang hindi pangkaraniwang relasyon sa iyong hipag. Paano mo ito ipapaliwanag? Kami, sa Mordo University, ay pinahalagahan ang background ng pamilya at kultura ng isang mag-aaral ng higit sa anupaman. Sa isang bayaw na katulad mo, hindi ko maiwasang mag-alala tungkol sa pagpapalaki kay Cynthia." Ang paghuhula sa mga tanong ni Sasha, ang mga manggagawa na sumunod sa kanya dito ay bahagyang nababalisa. Sa una, naisip nila na mahigpit na sumunod si Sasha sa proseso ng pagtatrabaho. Hindi nila inaasahan na siya ay napunta sa panunuya kay Harvey sa buong pag-iinspeksyon. Siyempre, maramdaman ni Harvey na ang ginagawa ng babaeng ito ang lahat upang makarating sa kanyang mga nerbiyos. Ngunit tiniis lamang niya ito para sa kapakanan ng pag-aaral ni Cynthia. Masasagot lang niya ang anumang hiniling ng babaeng ito. Magpapanggap siya na wala siyang naririnig kapag tinanong siya ng isang bagay na labis na galit. Matapos ang 15 minuto, natapos ang inspection. Ang propesyonal at peking ngiti kay Sasha ay agad na nawala. Kumaway siya sa mga manggagawa upang palayain sila bago lumingon upang tumingin kay Harvey nang may pangungut siya. "Harvey York, akala mo ikaw ay isang piraso ng basura. Hindi ka man lang nang ahas na ipagtanggol ang iyong sarili habang nakaharap sa isang babae. Upang gunitain ang walang silbi na bahagi mo ngayon, nagpasya akong gawing publiko ang inspection video sa website ng Mordo University. Naniniwala ako na makakakuha ka ng napaka-popular mula ngayon. Hindi mo ito inaasahan, hindi ba? At ako, si Sasha Larson, ay mahusay na ginagawa sa industriya ng edukasyon. Galit ka ba? Sinasabi ko sa iyo, Harvey York. Wala kang kahihiyan. Binigyan ko lang kayo ng isang pagkakataon sa huling oras dahil hindi ako tumingin sa iyo. Hindi lamang hindi mo ito pinahahalagahan, ngunit pinalayas mo rin ako sa aking trabaho. Ngunit kapaki-pakinabang ba iyon? Ang isang tao na may mga kakayahan ay maaari pa ring tumayo sa itaas ng iba. Ngayon, mayroon pa akong kapangyarihan upang magpasya kung ang iyong hipag ay makakakuha ng pag-aaral sa mga unibersidad.
Isang pangungusap lamang mula sa akin at maaaring matukoy ang pangalawang kalahati ng kanyang buhay. O sa isang pangungusap lamang, maaari ko ring masira ang iyong reputasyon at buhay. Si Sasha Larson ay tumayo ng matangkad na kumikilos bilang siya at nakatitig kay Harvey, pakiramdam na nakamit ang kanyang tagumpay. Tumawa si Harvey. Ang pag-akyat ng hagdan sa lipunan gamit ang iyong katawan at mukha ay hindi ka magtatagal doon. Sa loob ng ilang taon, kung maaari mo pa ring mapanatili ang posisyon na iyon kahit na ikaw ay matanda at mahina na, halika at ipagmalaki muli ito sa akin. Paano hindi malalaman ni Harvey kung paano naabot ni Sasha Larson ang kanyang lugar sa ngayon sa pamamagitan ng pagtulog sa mga matatandang lalaki? Ha, ganoon ba? Ilang taon na ito, ngunit umaakyat pa rin ako nang hindi tumitigil. Dagdag pa, para sa iyong impormasyon, isusulong ako sa Dean ng Mordo University ng mga gawain sa mag-aaral sa lalong madaling panahon. Hanggang sa pagkatapos, makakakuha ako ng mas maraming mga koneksyon at mapagkukunan. Malalaman ko rin ang mga kalalakihan mula sa mas mataas na klase sa lipunan sa halip na mga basura na tulad mo. Sobrang puno ang sarili ni Sasha. Ipinagmamalaki niya kaysa nahihiya sa pagtulog, ang kanyang paraan upang makamit ang kanyang tagumpay. Nagbigay ng makabuluhang ngiti si Harvey sa kanyang mukha at sinabi, ang Dean ng Mordo University sa mga gawain ng mag-aaral. Huwag kang mag-alala, hindi ka makakakuha ng posisyon na iyon. Ngumisi si Sasha, iniisip mo pa rin na pareho ka ng mayamang tagapagmana noon, hindi ba? Isa ka lang live-in son-in-law ngayon. Ano ang magagawa mo sa akin? Gayun din, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na makahiganti sa akin, na hindi bababa sa aking mga alalahanin. Sa oras na ito, ngayon na natagpuan ko ang pagkakataon, sisiguraduhin kong mamamatay ka. Umupo lang at hintayin mo ito. Kumilos si Sasha ng lahat ng mataas at makapangyarihan bago lumingon upang umalis. Ngunit hindi pa niya iniwan ang backward. Ginagamit niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang guro ng mga papasok na mag-aaral sa Mordo University upang bisitahin ang mga lugar tungkol sa industriya ng edukasyon ng backward. Ang mga pinlano niyang bisitahin ay kasama ang pangalawang utos ng edukasyon ng backward, si Rain Jackson, at ang una at pangalawang utos ng sistema ng edukasyon ng backward, si Tim Cepeda at Yaren Quick. At kung makilala niya ang mga matatandang lalaki na iyon, iiwan niya ang kanyang mga mahuhusay na amoy na pangalan ng mga card sa kahihiyan. Ito ang lagi niyang ginagawa, ito ay isang bagay ng benepisyo upang makita kung ang anumang kwento ko ay maaaring mangyari sa pagitan ng dalawang panig. Kalaunan, dumating si Sasha sa Sky Corporation para sa isang pagbisita. Bagaman siya ay mula sa Mordo, alam niya ang mga detalye ng lahat ng mga nangyayari sa Backward. Halimbawa, kung paano naging bankrupt ang pamilyang York at kung paano may isang pamilya lamang ang naiwan, ang naiswel sa gitna ng 6 na nangungunang klase ng pamilya sa Backward. Alam niya kahit na ang Sky Corporation ay ang pinakamalakas na korporasyon sa South Lights ngayon. Kung maaari niyang magkaroon ng pagkakataon kay Prince York ng Sky Corporation sa kanyang sarili, ang kanyang hinaharap ay magiging maliwanag at walang hanggan. Maganda at matikas si Sasha. Tiyak na siya ay isang tao sa antas ng Diyosa sa mga tuntunin ng kagandahan. Dahil natulog na siya sa napakaraming matandang lalaki, tiwala siya sa kanyang kagandahan at kaakit-akit na figure. Naramdaman niya na sapat na ang tiwala niya upang maakit ang maalamat na si Prince York sa sandaling nakuha niya ang pagkakataon na makilala siya ng sigurado. Pagkatapos ng lahat, siya ay ang pinakamahusay sa pag-akit sa mga lalaki na matulog sa kanya. Kung hindi, paano siya, isang hindi gaanong mahalagang babae na walang background, marahil ay namamahala sa pagmamayari ng isang bahay at milyon-milyong mga pagtitipid sa loob lamang ng 5 o 6 na taon. Lahat ng iyon ay hindi lamang nahulog sa kanyang kondangan. Lahat ito ay dahil sa pagbebenta ng kanyang hitsura at katawan. Hindi may kakaila na ang pangalan ng Mordo University ay may malaking epekto. Matapos maipasa ang name card sa front desk, nakita ni Sasha si Yvonne Xavier nang walang gaanong trabaho. Ikaw ay si Secretariat Xavier, tama ba iyon? Ako si Sasha Larson, ang direktor ng mga papasok na mag-aaral mula sa Mordo University.
Ang dahilan para sa aking biglaang pagbisita dito ay upang matugunan si Prince York, sinabi ni Sasha na may ngiti habang siya ay sinukat si Ivan ng sabay. Ang unang sandali nang makita niya si Ivan Xavier, naramdaman ni Sasha Larson ang kaunting puot sa kanya. Akala niya ang babaeng ito ang magiging pinakamalaking balakid sa kanyang plano na manalo sa kay Prince York. Ngunit nang tumayo si Ivan at nakipagkamay sa kanya, si Sasha ay may ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha. Iyon ay dahil, bilang isang nakaranas, agad na naramdaman ni Sasha na si Ivan ay isang dalaga pa. Nangangahulugan ito na imposible para kay Ivan na magkaroon ng anumang higit pa sa pakikipagkaibigan kay Prince York. Ito ay isang mahusay na pagkakataon para sa kay Sasha. Naniniwala siya na ang kanyang mga anteng-anteng ay tiyak na gagawing mahulog si Prince York sa kanya. Matapos ang magalang na pag-shake ng mga kamay, sumulyap si Ivan sa pangalan ng card ni Sasha at sinabi, "Miss Sasha, maaaring hindi magkaroon ng oras si Prinsipe York upang makilala ka." Si Ivan ay nagkaroon ng masamang unang impresyon kay Sasha. Ang babaeng ito ay labis na may libog at si Ivan ay walang balak na hayaan siyang makita si Harvey York. Kaya, tinanggihan niya si Sasha doon at pagkatapos. Agad na naramdaman ni Sasha ang pagkapuot mula kay Ivan habang siya ay ngumiti. "Kalihim Xavier, sa palagay ko ay dapat kang mag-ulat sa kay Prince York. Kami, mula sa Mordo University, ay palaging nais na magsimula ng isang paaralan ng sangay sa Buckwood. Dapat mo ring alam ang tungkol sa mga pamantayan at reputasyon ng Mordo University. Matapos ang aking survey, personal kong naramdaman na ang Sky Corporation ay isang kumpanya na sapat upang makipagtulungan sa Mordo University. Kapag natuloy ang pakikipagtulungan, hindi ko kailangang ipaliwanag kung gaano karaming mga benepisyo ang makukuha ng Sky Corporation sa akin." Si Sasha ay may isang kinakailangang hitsura na nakasulat sa kanyang mukha. Para sa kanya, ito ay isang malaking proyekto, at ang isang malaking kumpanya tulad ng Sky Corporation ay kakailanganin din ng isang pagkakataon tulad nito. Matapos ang isang minuto ng katahimikan, tumango si Ivan. "Iuulat ko ang bagay na ito sa CEO York. Mula sa isang pananaw sa negosyo, ang pagkakataong ito ay isang bihirang. Kung makikipagtulungan sila sa Mordo University upang magbukas ng isang sangay ng paaralan, magiging isang mahusay na pagkakataon para sa Sky Corporation na palakasin pa ang kanilang reputasyon. Ito ay magiging kapaki-pakinabang, lalo na pagkatapos na sila ay makalista sa merkado sa hinaharap." Kaya, sa huli, hindi niya tinanggihan ang pagkakataong ito. Nang makita si Ivan na tumango, si Sasha ay may isang panalong pagtingin sa kanyang mukha at naiwan sa tagumpay. Gayunpaman, siya ay nasalubong sa kay Harvey York sa Grand Hall. "Harvey York, bakit ka nandito? Ito ba ay isang lugar na tulad mo na maaaring pumunta?" Si Sasha ay tumingin kay Harvey ng pataas at pababa sa kanyang mga nagdududa na mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha niya ang mga dokumento na ipinasa sa kanya ni Cynthia Zimmer at binasa sandali bago ilagay ang isang nakasisindak na ngiti. "Kaya, ikaw na piraso ng basura ay talagang driver ni Prince York. Huwag kang mag-alala, kasama ko rito, hindi ka na maaaring maging driver pa. Hindi ko hahayaan kang mabuhay sa Buckwood." Hindi man lang nakamasid si Harvey kay Sasha. Ang isang tao na hindi gaanong mahalaga bilang si Sasha ay hindi kailanman maaaring mag-abala pa kay Harvey. Tungkol sa mga pag-aaral ni Cynthia, naisip ito ni Harvey. Kung ang pinakamasama ay dumating sa pinakamasama, gagamitin niya ang kaunting impluwensya sa hukbo. Hindi mahalaga kung gaano kalakas o maimpluwensya ang Mordo University. Ito ba ay maaari bang maging mas malaki kaysa sa armadong puwersa? Kung ginawa ni Sasha ang lahat ayon sa normal na proseso, hindi siya guguluhin ni Harvey. Ngunit kung siya ay nang-ahas na gumawa ng anumang dagdag, tiyak na gagawin ni Harvey ang kanyang buhay na impyerno. Matapos makarating sa tanggapan ng CEO, si Joel Graham ay tumawag sa kanya ng personal. "Anumang bagay, matandang Graham?" tanong ni Harvey. Sinira ni Joel ang isang malamig na pawis habang siya ay sumagot, CEO York,
natanggap ko lang ang balita na ang ikatlong Master Yates mula sa Yates ng Amerika, na umalis sa Buckwood, ay biglang nawala. Siguro kung ang bagay na ito. Inutusan ko ang isang tao na ilibing sila, si Harvey ay hindi sumagot ng walang pasubali. Kahit ano pa. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1250. Sa kabilang dulo ng telepono, agad na tumulo kay Joel Graham ang isang malamig na pawis. Bagaman alam niya kung gaano kalupit ang komersyal na labanan sa ganitong uri, hindi niya iniisip na mangyayari ito. Sa sandaling iyon, nakuha ni Joel ang kanyang pag-iingat at lumipat sa ibang paksa. CEO York, magiging tapat ako sa iyo. Sa mga araw na ito, maraming insidente ang naganap sa mundo ng negosyo ng Buckwood. Kahit na ang isang maliit na kasalanan ay makakaapekto sa mga tao sa kabuhayan ng Buckwood. Ang mga awtoridad ay nagsagawa ng ilang mga pagpupulong at sa wakas ay nagpasya na magsimulan ng isang kumperensya ng promosyon sa pamumuhunan upang makaakit ng ilang magagandang kumpanya na dayuhan. Siyempre, hindi tinatanggap ng Buckwood ang mga negosyanteng may mga lihim na motibo. Ano sa tingin mo tungkol dito? Si Joel Graham ay lahat na magalang, kahit nasa telepono. Hindi siya nang ahas na magkaroon ng anumang tanda ng kawalang galang sa harap ng taong ito. Matapos itong isipin ng ilang sandali, sinabi ni Harvey, ito ay isang magandang ideya, matandang Graham. Ang industriya ng negosyo ng Buckwood ay kailangang muling makaipon ng ilang mga mapagkukunan. Mas mainam na magkaroon ng magagandang korporasyon upang makagawa ng mga pamumuhunan. Ngayon na kayong lahat ay nagpasya dito, susuportahan kita. Nag-aalangan ng kaunti, idinagdag ni Joel, ngunit mayroon akong pag-aalala, CEO York. Kung talagang isinasagawa natin ang kumperensya ng promosyon ng pamumuhunan na ito, ang mga papasok ay magiging mga makapangyarihan. Kahit na ang nangungunang 10 pamilya ay magpapadala ng isang tao. Alam mo rin na sa kanilang mga katayuan at background, wala akong karapatang magtapik ng balikat sa kanila. Kaya, nais kong magkaroon ka bilang konsultant ng pamumuhunan ng gobyerno ng Buckwood. Bibigyan kita ng buong kapangyarihan sa usapin ng kumperensya ng promosyon ng pamumuhunan. Ano sa tingin mo ang tungkol doon? Lahat ay nababalisa si Joel, natatakot na tanggihan siya ni Harvey. Pagkatapos ng lahat, alam niya ang totoong pagkakakilanlan ni Harvey. Ang pagkakaroon ng isang taong makapangyarihan sa kanya upang maging isang tagapayo lamang ay labis na labis. Pinag-isipan ito ni Harvey at sinabi, ang kasalukuyang kaguluhan na nangyayari sa mundo ng negosyo ng Buckwood ay bahagyang sanhi sa akin. Hayaan akong hawakan ang bagay na ito. Okay, kasama mo ako doon, wala akong pag-aalala tungkol dito. Napabuntong hininga si Joel. Tiyak na magandang ideya na magkaroon ng kumperensya sa promosyon ng pamumuhunan, ngunit kapag napakaraming mga makapangyarihan, at walang maaaring makasugpo, maaari pa ring masira ang merkado ng Buckwood. Ngunit ngayon na mayroon silang punong tagapagturo upang maging konsultant, si Joel ay makakatulog na ng payapa. Sapagkat sa pagkakaroon ng Diyos na ito, kahit anong uri ng mga tao ang darating para sa kanila, ang bawat isa ay kailangang yumuko sa harap niya anuman ang lakas o impluwensya nila. Di nagtagal, inihayag ng gobyerno ng Buckwood sa pamamagitan ng mga pampublikong broadcast na ang Buckwood ay magsasagawa ng isang kumperensya sa promosyon ng pamumuhunan na gaganapin pagkatapos ng 3 araw. At ang mahalagang forum na ito ay hahawakan ng buo ni Ginoong York, isang konsultant na partikular na ginagamit ng gobyerno ng Buckwood. Halos agad, nagsimulang mag-ulat ang domestic at international media tungkol sa bagay na ito, na lumikha ng mabuting publisidad. Sa lugar kung nasaan si Sasha Larson, ang bise ng punong guro ng Mordo University, na namamahala sa pangangasiwa ng paaralan, ay tumawag sa kanya. Ninong, nawawala ka na sa akin, di ba? Matapos kunin ang tawag, agad na tumugon si Sasha na may matamis na tinig. Sa kabilang dulo ng telepono, ang kalbo na matandang lalaki ay sumagot na may isang hitsura ng amatory, si Sasha, syempre. Sobrang miss na kita.
Bibigyan kita ng higit na paglalamang pagkatapos mong bumalik. Ngunit may isang mahalagang bagay ngayon. Ang Buckwood ay nagsasagawa ng komperensya sa promosyon ng pamumuhunan. Ayon sa impormasyong mayroon ako, mayroong isang proyekto sa pananaliksik dito. Hindi lamang ang site na napili ay madiskarte, ngunit malaki rin ang pamumuhunan mula sa gobyerno ng Buckwood. Kailangan mong makuha ang proyektong ito o anumang bagay na ano. Matapos kang matagumpay dito, hindi ko makakalimutan ang tungkol sa iyo bilang iyong mahal na ninong. Napanganga ang mga bibig ni Sasha matapos itong marinig. Ang Mordo University ay may mahusay na pamantayan sa pagtuturo, ngunit sa parehong oras, marami silang mga mananaliksik din dahil sa kanilang katayuan bilang isa sa mga nangungunang unibersidad. Siyempre, hindi papayagan ng Mordo University ang isang gintong pagkakataon na tulad nito.